Hello, hello, hello. Kumusta? May adlaw ka na itong tanan. Makaigso na makasampyak. So here we go again. Buhay America Duterte loyalist. Pagkaingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy kaluya, ang imong mga pulong may magadasi kanya sa paghintog. Time check. It's now exactly 8 o'clock in the morning. Ano na po? 24th of September 2025. Wednesday na po. Dito sa Brooklyn, New York. So galing po tayo sa duty. Panggabi po tayo. Night shift. Medyo haggard na po. So ano bang pwede natin pag-uusapan, but before anything else, kayo inanyayahan ko na magsampyak man lang itong Monticon channel. So marami tayong dapat pag-uusapan sa lahat ng mga nangyari dyan sa Pilipinas. So alam naman natin yung mga hearing dyan about flood control. Pero before dyan, muna tayo ng flashlight lang muna tayo sa kalagayan ni Tatay Digong. Kasi nung kamakailan lang, sabi ni Inday Sara na yung mga prayers natin mga Pilipino, nagpapasalamat sila na dinidinig ng Panginoon na baka in a very time soon makalabas si Tatay Digong dyan at maunuran itong interim release niya. So medyo masaya tayo that time. Pero ngayon may narinig tayo yung sinabi nila ni Bato, Senator Bato at Senator Marcolita doon sa nila. Hindi ko alam kung kailan yan. Parang ngayon lang yan na sinabi na parang si Tatay Digong daw may na impairment, na mental impairment ba. Kumbaga dahil na rin siguro sa katandaan niya. Kumbaga hindi na siguro fit siya diyan. So yun yung nila na napakasakit kasi ang tao na malaki yung trust natin, yung tao na ginugol niya yung sarili niya sa pagserbisyo sa kapwa Pilipino, inalay niya yung sarili, mas marami pa siyang oras sa sambayan ng Pilipino kisa pamilya niya. Pero ngayon yung sukli doon pinadala sa dahig at pinakulong. Okay lang sana kung may talaga proper na investigation or talaga may kaso, pero wala. Kung baga kinidnap lang siya nitong tao na sangkot sa gigil. Kung kaya't gigil tayo, ang tao nagpadala sa kanya itong tao na sangkot sa mga bilyones na mga corruptions, billions, trillions sa flood control program and etc. So kung kaya't gigil po tayo kasi yung taong ito tinulungan sa eleksyon, tapos pinalibing yung tatay niya doon sa libingan ng mga bayani, kumbaga binigyan ng honor, pero ito yung kapalit. Kumbaga wala talaga yung kulog. Ang mga tao talaga pag bangag talaga, wala talagang matinong pag-iisip. Yun yung totoo dyan. So masakit sa kalooban natin, masakit isipin na nasasaktan po tayo, kung kaya gigil tayo. Tapos ngayon I think that was yesterday yung Blue Ribbon Committee nila. Alam naman natin na si Senator Marcolita tinanggal na siya dyan sa Blue Ribbon Committee kasi alam naman natin yung narrative nila na talaga na change na yung narrative. Instead noong last hearing nung si Senator Marcolita pa yung chairman dyan ng Blue Ribbon, pinangalanan ng mga diskaya kung sino yung pinaka main author talaga, main actors talaga ng flood control program. Kung baga pinangalanan na itong mga not to be mentioned, sabi pa ni Escudero, sina Saldico at si Martin Romualdez. Kung kaya yun ding dahilan na takot itong taga Palasyo din at itong taga Lower House, kung kaya nag-rebuild din sila at inagaw itong Blue Ribbon Committee. At kasalanan din sa mga bilyar kasi trader din sila Kung kaya yan yung dahilan na nakaupo si Tota Soto. So at si Lacson na walang ginagawa, puro show off lang. So siguro ganyan talaga yung politika. Kung baga
Walang permanenteng kaibigan. Kaya permanenteng self-interest lang talaga eh. Yung pang sarili lang talaga. Ganyan talaga kasi pag politiko, negosyante may mga bahid. Kadalasan may mga kalukuhan. So takot din sila kung sino yung administrasyon na nakaupo, kung baga himod with packs din sila eh. Ganun talaga yan. So ano po tayo, nagagalit po tayo at napag-alaman natin, napagtanto natin na mas maganda talaga dyan sa Senado. Next time kung may ilalagay tayo dyan, dapat talaga mga abogado or itong mga line up ng mga Duterte kasi mas sensible eh. Tingnan nyo yung ngayon ito sa mga majorities, di natin alam kung bobo ba talaga sila or alam naman natin na matalino sila, pero parang nagpakabubo lang sila para siguro sa interest din nila na mananatili sila sa pwesto at para din malapit sa budget. Kung kaya himod puwit sila sa nakaupo ngayon kahit klaro na yung mga corruptions mga katiwalian. So kung kaya dito si Senator Marcolita pinagtulungan nila kung kaya wala sa hulog itong majority ng diyan sa Blue Ribbon Committee at yung mga nila mga alliance nila kumbaga kunaiban silang lahat So itong magkapatid na Tulfo wala sa hulog. To tingnan mo si Ramon Tulfo, akalain mo ba na dinungisan si Senator Marcolita? Hindi ako naniniwala na yan, totoo talaga yan. Kasi 'di ba sabi ni Senator Marcolita na sabi daw ni Ramon Tulfo na binayaran daw siya ng diyan sa yung sa investigasyon diyan sa flood control, if I'm not mistaken, mga 1 billion sabi ni Marcolita. Libelous yung mga ganyan So, hindi tayo naniniwala diyan. Kung baga gusto lang talaga nilang dungisan si Senator Marcolita dahil sila takot na sila na makaupo itong mga Duterte ngayon Kasi si Senator Marcolita lang yung matikas talaga diyan, yung may lakas ng loob na bumara at bumira talaga sa mga kalukuhan nila diyan So ngayon ito din si Jinggoy binaboy din ni Kiko Matching. Akalain mo ba na wala na pinangalanan na nga sila si Villanueva, sila si Senator Jinggoy, sasabihin pa niya na bakit nakalabas pa sa panahon nung PIDAP. Alam naman natin yung PIDAP, diba, yung kalimutan ko na ito, kay Napoles. So ngayon kinumpronta siya dyan pero hindi na natin pag yan, alam naman natin. So baga Diyos na lang yung bahala at itong husgado na lang kung mag-file na lang sila ng kaso kung totoo mananagot talaga silang sila ni sino pangalan nun, mananagot sila si Villanueva at si Jinggoy. Walang exemption sa batas Tapos ngayon dito tayo sa dito tayo kay Lacson. Si Lacson parehas lang din sila ni Tito Soto. Yung lang, nagmamagaling, sinisiraan yung mga kasamahan niya diyan yung mga nasa minorities. So dahil nung nagpa-interview siya doon sa kay yung Pinky Way ba yun, basta doon sa yung sa Bilyonaryo channel, tinanong siya na sino ba yung mas credible na magiging talaga mailagay sa WPP kung sa Witness Protection Program, yung mga Diskaya ba or yung si Bryce Hernandez, sino bang mas karapat dapat? So ngayon sabi ni Lacson na mas karapat dapat si Bryce kumpara kay sa mga Diskaya. Iloko-loko kung hindi ka ba ka pa naman loko-loko diyan, kung kaya binara ka ni Marcolita at nagalit ka pa.
Sabi huwag kang mag ano diyan, mag-prejudge diyan, mag-prejudgment kasi ikaw yung head ng ano ng committee diyan sa Blue Ribbon. Tapos kung natandaan mo pa nung panahon nga ni Inday Sara, nung panahon na i-impeach siya, 'di ba, nagpirmahan, tapos ano, tinanong nga siya nga about doon sa impeachment. Sabi niya, hindi ako magsasalita about diyan kasi pag mananalo akong senador, isa din ako sa judges diyan. I am one of the judges. Totoo naman. Pero ngayon dito sa Blue Ribbon Committee, siya yung head. Pero siya yung nag-prejudge. Parehas lang sila ng utak ni Tito Soto, ni mga Boying Remulla. Kumbaga, kunaiban silang lakat eh. Wala sa hulog to. Tapos ngayon, siya pa yung may ganang magalit ni Marcolita nung sinita siya. Sabi niya, ano lang daw niya yun eh. Pag nasa labas siya, ano lang yan eh, parang freedom of expression. Kumbaga, opinion lang niya eh. Pero hindi, kasi pag nagbibigay ka na yung opinion mo, ikaw yung nandyan sa ano dyan eh. Ikaw yung nandyan sa loob, hindi ka pwedeng gano'n eh, magbigay ng opinion man lang or anong sasabihin mo. Kasi prejudgment yan eh. Kumbaga bias ka dyan eh. Hindi yan pwede eh. Tapos ito pang isa pang loko-loko mga, kasi di ba nakita naman natin na nagbangayan talaga about law si Marcolita at si Boying Remulla. Kasi sabi ni Boying Remulla kasi natanong siya sabi ni Marcolita, akala ko ba nagkaintindihan na tayo nung si ng mga Diskaya na ipasa ilalim sa custody ng WPP ng Witness Protection Program. Pero ayaw hindi pinirmahan ni Boying Remulla kasi alam naman natin si Boying Remulla sunod-sunuran yan, tuta din yan sa mga administrasyon ngayon nila ni Bangag at ni Romualdez. So hindi niya gusto nila yung si Bryce talaga. So ngayon nag-ano sila kasi sabi ni Boying Remulla na dapat magsauli muna sila ng mga ninanakaw nila. Pero wala naman talaga sa batas yan. So ito talaga si Bunjing talaga, sabi niya dapat talaga isauli muna nila ng pera. Kung kaya sinabihan siya ni Marcolita na gusto na pwede kang ma-disbar dyan kasi gusto mo na palang amindahan yung batas. Sabi niya no. Kasi ang kagustuhan niya talaga wala na sa batas kasi yung restitution, ang restitution means restoration. Kumbaga sa criminal, kasi dalawa kasi yan, di ba, ang dalawang klase yung kasuhan, criminal or civil. Sa mga criminal, halimbawa may pinatay ka, ganon. So bago yung judgment, bago yung nandun na yung nung tawag niyan, nandan yan yung order sa dependent na has been found na, tapos responsible for the harm caused, yung judge pwede na pwede kang magbayad yung sa Bisaya pa danyos, yung mga liabilities mo. So pwede kang magbayad, yun yung kumbaga after na, hindi before yung restitution. Sa civil case naman ganon din. Ang civil case naman hindi yung iba sa criminal case. Halimbawa may ginagawa kay, halimbawa carpenter ka, may pinagawa sa iyo tapos hindi mo yung kontrata mo hindi mo ginawa or na damage. So pag ginakasuhan ka, hindi, instead of preso sa Bisaya, instead of na makulong ka, magbabayad ka na lang. So mag-order yung judge ng remedy after na ng judgment. So magbabayad ka ganon. Mga liabilities lang ba? Yan yung civil, kung mababa lang, walang kulong. Pero doon sa criminal, may kulong, may bayad din, ganoon. Sa mga legal liabilities. So yung yung restitution o restoration, doon na yun after. Ang kay Boying naman before and after daw .
So wala talaga, hindi na tayo ma-surprise talaga. Kasi nung si Tatay Digong nga, kinidnap nga nila, pinadala sa dahig. Kumbaga okay lang sa kanila na ano, kumbaga sila na yung gumagawa ng sariling batas nila eh. Kumbaga inaamindahan na nila yung mga batas eh. Yun ang hirap pag mga Pilipino, pag mga mahihirap, dapat sumusunod kayo sa batas. Pero pag silang mga nasa itaas at silang gumagawa ng batas, dapat ay hindi sila sumusunod ng batas. Katulad na rin ng sinabi ni nakakabahala yung sinabi ni Erwin Tulfo. Sabi niya dahil doon nagsikan demotion siya, parang nagsikan demotion siya na dahil sa bangayan ni Marcolita at ni Bonjing. Sabi niya wala tayong pakialam diyan sa batas. Pwede nating baliin yung batas. We can bend the law. Kasi ang clamors ng mga tao gustong ipabalik itong mga pira na ninanakaw ng mga taga flood control na mga contractors. Tama na naman talaga yan, pero dapat yan pag may judgment na, after na, yan yung ginatawag na restitution, yung restoration. So wala talaga itong hindi na rin tayo ma-surprise kasi iniloko nga niya yung ni Sylvester Erwin Tulfo. Sylvester, niloko nga niya itong Amerika sa citizenships niya. Kung kaya hindi na talaga tayo ma-surprise. Wala talaga, pang lang, kumbaga gusto lang talaga niya mai project, pang grandstand lang talaga yung niya na sa mga balita, sa mga mainstream, sasabihin na ang galing ni Tulfo, gusto niya ipabalik yung pira na dapat naman talaga. Pero wala talaga, walang pakialam yan si pang grandstand lang talaga. Grandstanding lang talaga, pang show off lang. Yan yung lang, parang parehas sila, mga Marcos, silang lahat na wala talaga. Ang mapagkatiwalaan lang natin diyan, ito lang talagang mga Duterte, sila Marcolita, ganun. Ito mga mga Dilawan, mga Pinklawan, lahat mga komunista, wala. Tapos diyan sa rally nanggugulo pa. Kumbaga wala talaga, wala sa hulog. Kawawa ang mga Pilipino pag hayaan lang natin ito kasi tingnan nyo itong investigasyon na iba na yung naratibo instead na patungo na kay Romualdez at kay Zaldico. Ngayon, patungo naman kay nila ni Jinggoy, nila ni Villanueva at sa mga contractors. Kumbaga na talaga hindi na patungo doon kay Marcos, kay Romualdez, kay Zaldico. Sila naman talaga yung pinakaano diyan. Tingnan nyo, wala tayong nakikita diyan na pinatawag yung sila sa Zaldico, sila mga Romualdez. Wala talaga yan. Kumbaga mas lalo lang mag-iinit ang mga sambayan ng Pilipino diyan pag ganyan yung investigasyon. Kung kaya hindi na rin tayo masurpresa na meron pa tong kasunod itong rally, at for sure itong kasunod mas malala na ito at mas marami na ang mag-attend dyan Pero lang tayo na wag lang tayong manira katulad ng sa Nepal, sa Indonesia, kasi pagsisirain natin yung mga infrastructures natin, yung mga diyan sa gobyerno, tax din natin yung diyan pag iayusin yan tayo yung mas lalong kawawa, namumulubi na nga tayo, tapos dadagdagan pa natin. Pero minsan hindi din natin masisisi itong mga Pilipino sa sobrang galit Pero lang tayo lagi lang tayo magmamasid at magdadasal na maayos din itong bansa natin Kasi pag hindi ito maayos, magiging ilang dekada pa na
mas lalo tayong lulugmok sa kahirapan kasi digital na ang corruption ngayon Kung grabe yung corruption sa panahon ng tatay nila, kung ngayon mas grabe na kasi lahat na nangungurakot Dati makikita natin nangungurap, sila lang naman ganun. Pero ngayon lahat na. Ultimong sa paggawa pa lang ng budget sa NIPS pa lang sa tawag na national yung pag-implement pa lang ng mga budget, paggawa pa lang ino-overprice na nila. Tapos pagdating doon sa before the GAA, gagawin pang bills pa before GAA, magiging GAA naman yan pag napirmahan na ng presidente. Doon pa lang sa mga mga DPWH, doon sa mga kongreso, lahat sila na lang yung kung nagkontsapa, kunayban, sila na lang yung tinaasan or inoverprice itong mga materyales. Kasi ang plano nila na nakawin, pero sa sobrang greedy nila, hindi pa sila nakontento na overprice na yung mga materials. Sobra-sobra na yung mga materials, ginugos project pa nila. So wala. Tapos may narinig pa tayo, pati dong mga taga-kuha nangungulumbat na rin naghihingi na rin ng mga porsyento. So wala na talaga. Kung kaya ang hirap tibagin ng sindikato kasi sila doon sa taas kung baga sa Bisaya pa nagsanga-sanga na sila. Kung baga parang na talaga sila parang chin na talaga, parang yung corruption talaga parang cancer na talaga from top to bottom talaga kung kaya hindi talaga matitibag ng basta-basta. At kung mayroong pagka magalit-silit ito lang nasa baba, parang droga lang din yung nasa baba lang yung pero yung nasa taas untouchables. Kung kaya yan yung kagustuhan ni Marcolita, na big fish talaga yung makukuha nila. Pero iba yung naratibo nila ng mga Soto, nila ni Lacson. Pero mabuti na lang kahit minority sila si Senator Marcolita, hindi tayo nagsisisi na siya yung binuto natin. Palaban talaga hindi talaga sila aatrasan dyan. So anyway, maraming salamat mga kasampiak, at lagi tayong magdarasal at magmasid-masid para sa sambayang Pilipino. God bless po sa ating lahat.